May pinamimigay hong sasakyan. Ayan ho yung itsura. 5 minutes lang, papaliwanag ko sa inyo. Kapag nakatanggap kayo ng sasakyang ganyang kaganda, Porsche, Porsche, o ano ba ang tawag dyan? Spider daw eh. Okay, so marami ding ibinebenta. K-car, 300,000 daw. Ayun. Mag-ingat kayo kasi kahit 300,000 ang halaga o ganitong klase ng sasakyan, $1 million, at hindi kayo nagbayad ng tamang buwis sa Bureau of Customs, walang kwenta yung buwis eh. Ang pinakamabigat dyan, yung criminal liability. Sasabihin sa'yo ng Bureau of Customs, dalawa lang. Bumili ka man ng K-car o bumili ka ng Porsche. Ayun. Bayaran mo yung fine. Fine. Kumbaga sa nahuli ka, bigyan ka ng ticket. Fine. Ito yung multa mo. Ang multa, sir, whether bumili ka ng K-car o bumili ka ng Spider, is 50 million minimum. Hindi lang yon. Pag napikon pa sa'yo ang Bureau of Customs, dadaling ka niya sa DOJ para ka na ring kinasuhan ng plunder, hindi ka na makakalabas. 5 to 10 year imprisonment. So, wag kang magdadrive ng Spider sa EDSA. Mag-ingat ka, sir. So, kinumpute ko yung potential na liability ng may mga Spider. Ayan. Aabot ho sa 66 million yung babayaran yung buwis, surcharges, penalty, bukod pa ho yung multa na 50 million. Kaya mag-isip-isip ho kayo kung bibili kayo ng coaching imported na galing ho sa hindi nyo kilalang dealers. Bumili na lang ho kayo sa mga regular dealers at sigurado ho kayo na binayaran yung excise tax. Para ho doon sa bumibili ng mga second hand na imported din, mag-ingat din ho kayo, baka hindi ho binayaran ang excise tax niyan. Wala hong kasalanan yung importer. Ang may kasalanan ho yung bumili. Okay? Kung kayo inabutan dyan sa inyong nahuli, sa possession nyo, sa garahe ninyo, yung mga Spider na yan, yung mga K-car na yan, kayo ho yung magbabayad ng 50 million na multa. Okay? So, wag nyo kalimutan, wag nyo rin kalimutan na meron ho tayong baby tax amnesty hanggang December 31. Puntahan nyo ho yung microlinis.com kung gusto nyo hong mag-avail. And number 2, wag nyo hong gamiting business office ang inyong bahay. Marami na hong napahiya sa BIR kasi ang binabayaran nila 6% lang nung ibinenta na nila yung bahay nila, 6% capital gains tax. Sabi ng BIR, hindi, ginamit mo na sa business yan. So, ang babayaran mo dyan, 12% value-added tax at 35% na income tax. So, malaki ho yung difference. 12 plus 35 is 42% kung kukumpara nyo sa 6% lang. So, mag-ingat ho kayo. Huwag ho kayong manghinayang sa pag-rent kahit virtual office. Okay na ho yan, ina-accept ng batas ang virtual office. At meron ho sana akong recommendation sa BIR, sana po tumatanggap kayo ng e-BIR form, e-payment, bakit hindi nyo rin tanggapin yung e-filing ng mga protest para hindi na ho kami pumupunta dyan. Ang dami hong nagre-reklamong mga taxpayers na nahihirapan na sila sa traffic. Bakit hindi ho ninyo gawing rule? Pwede naman, ginagawa na nga ng Supreme Court, may e-notaryo na. Bakit e-filing ng protest, ng mga letter sa BIR, kailangan pang personally pumunta sa inyo, sir? Kung gusto nyo pong tumulong sa taong bayan, mag-alat ho kayo ng space, digital space, para makapag-file ho kami. Lalo na ako, nagpa-file ho ako ng mga clarification letter sa inyo tungkol ho sa inyong ginagawang mga audit programs. May bagong audit programs so ang BIR, makinig lang ho kayo sa mga susunod na video, RMO 22-2026. With that, peace and happiness be with you. Sumainyo ang
blessings ng ating Diyos Ama na nasa langit. Manatiling tawagan nyo siya lagi, ha? Imbis na cellphone, tawagin nyo yung ating Diyos Ama. Marami pong salamat. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po ang inyong tax specialista, Emelino T. Maestro, CPA po. See you later.